pinagalingan namin kanina yung eskwelahan. Parang naman parang yun. Pag nanood ka na sa sine ng gera, parang makikita mo iba. Yung nasa Singapore kami, na tumama yung Lindol at saka yung tsunami. At syempre, naganda naman tayo sa Pilipinas dahil ang takbo ng tsunami raw mga 560 miles an hour. Parang yung biyahe ng 747 sa Pilipinas, 4 oras. Yung tsunami, 4 oras rin raw. Parang wabot sa atin. Yung coastline po natin ay 36,000 nautical miles. Ang lawak. At halos lahat doon yung nakatutok sa Japan. So, yung pagdating ho ng tsunami, parang lampas sa kalahati ng coastline natin. Siya pwedeng galuhin yung tsunami. So, ang hirap po, nasa Singapore ako state visit, nakipag-usap tayo sa DOS dito at sa Pag-asa, parang monitor ka, ano bang dapat asahan, etc. At least may warning, may 4 na oras. At ibinalita naman sa atin po ng iba't ibang mga local government units within about sinumas po yung balita, di ba? So, isang oras para kumuha ng mga informasyon, pinag-aralan para matakbo nito. Mga more or less mga 2 oras, inailikas na natin hindi lahat, karamihan ng mga kababayan natin nato sa mga lugar na may panganib. Eh, nung dumating po yung wave sa atin, humila na ng gusto, wala na kong 1 meter. So, meron nung mga nagalit sa atin na bakit sila pinalimas. Yung babaw na naman dumating. Pero kung dumating naman yung malaki, masisisi naman tayo yung hindi sila nalimas. Kaya ganun mo talaga buhay. Kaya gawin ka, galit. Wala kang gawin, galit. Pero kung rin naman ako natutuwa. Alam mo yung galing lang tayo sa Amerika. Sa Amerika po kasi nabita tayo ni President Barack Obama at saka ni President Dilma Rousseff ng Brazil para doon sa kanilang natawag na Open Governance Partnership. Yung Open Governance Partnership po, inahabol rin mas transparent, mas accountable ang mga gobyerno, mas involved ang ating mga mamamayan. So, ang nauna po siya, yung Amerika at saka Brazil, nagkaroon ng steering committee o organizing committee, nayaya ang Pilipinas, 2 lang po tayo sa Asia, Indonesia at saka tayo, 8 po yung steering committee. So, kumbaga, ito po yung founders. Tapos, kaya sumabang pa po dun, 38 bansa. So, 46 na po yung members itong partnership na ito. Eh, naschedule itong biyahe sa Japan lang na doon. So, pagkadali mo sa Amerika, alam niyo, Amerika, Pilipinas at punta tayo sa Francisco, diretso na New York. Bali, 18 oras na biyahe. Hindi ka kami 3 oras sa pahinga, tapos trabaho lang. Dahil namin sharing, pinapahit yung buwis. Sa loob ng 5 araw, kasama na yung 36 hours na biyahe, nagkaroon tayo ng ibababa sa 18 engagement doon. Dito naman sa Japan, mas konti, 36 yata engagement ko. Pero 4 araw. Kaya, at 4 oras lang biyahe, kaya nagpapasalamat ako. Alam po nilang hindi tayo makina. Pero ang totoo lang nito, matao natin sa Amerika na, talaga namang marami tayong mga good news na naiuwi na naman, mga investors na lalong paparami na trabaho sa atin sa Pilipinas. Kasi pagpunta natin din sa Japan, walang pakay. Japan nung kasi ang laki tinutulong sa ating bansa sa tinatawag na disaster risk mitigation. Actually, dami yung tinutulong talaga. Hanggang sa pagkaroon ng kapayapaan sa Mindanao, kasama rin po sila sa International Monitoring Team. Meron silang sarili mga proyekto para iangat yung antas na kabuhayan ng mga kapatid natin sa Mindanao at hindi yung bibigyan. Sa katunayan po, nung yung biyahe po dito sa Japan, nakausap po si Chairman Murad ng MILF. At halos biglaan na tayo nakiusap sa Japan kung pwede sila mag-host dahil nag-aalanganin sila Chairman Murad kung sa Mindanao gagawin. Marami isa sila ulo dito makigulo sa usapan natin. So, maski nung bansa ro nakabilang international authority, Japan ang pinakamalapit. Nakiusap po tayo sa kanila, ang bilis kumilos, napagbigay tayo ng pag-uusap. At medyo naiusan naman po, nakamante yung pag-uusap sa kapal. Bakit kami nandito ngayon sa bayan ito? Bakit hindi kami nagpapagaling sa ito, dumanda? Noong pinapakita ko sa akin, sabi ko, ano yung kailangan namang makabawi naman tayo sa daming tinutulong tayo sa atin ng Japan. Sila naman ang kailangan, tayo naman nagtutulong sa kanila. Nagtutulong suggestion sa akin muna, Sendai. Para sa Sendai ka ako, halos sa nakalibogan ng ako ng gusto. Itong tinulong bayan na ito, ang sabi, makikita pa yung distraction talaga at mas konti nakatalo. Sabi ko, kung lumas po sa'yo natin, dadalo lang tayo. So, kanina po, ako sa practice prayer, at
na ibahagi po sa kalan ng bansa natin, ng mga kababayan natin, tulong po natin ibigay, cash donation noong pinamahala natin nila of $1 million. Yung, siyempre hindi ko gano'ng kalaki yun sa laki ng pinsala, pero yun po yung talagang bukas sa loob sa ating bayan na kaya natin ibahagi sa kanila. At tanda lang, or pang tuldok lang na parang nakikiisa tayo sa nangyari po sa kanila. Siyempre yung Lincoln, pwede tayo madamay dyan, nasa rin pa rin tayo. Yung tsunami, lawak na coastline natin. Meron pa tayong mas malalim na mga karagatan. Pwede, mas malala ang mangyari sa atin. Pero, ang importante lang ako sa atin, dito tayo, bukas kausap ko siya ang Prime Minister, harap po yung Senador, at maliban doon sa pagkausap sa mga negosyante tumutulong sa atin dito po yan. Pero gusto natin makatulong mapabilis yung pag-anak ulit ng bansa ng Pilipinas at makabalik sa dating na sigla. Yung tandaan po na isip ko sa storya, meron akong prepared speech. Pero alam ko mas personal lang dahil sa puso ko na mula kayo. Sa trahedya dumadaan po sa buhay ng isang tao. Pero kasabi ng mga Amerikano, it is always darkest before the dawn. Sa Pilipino yung version, maganda yung nasa baba, wala ka na pupuntahan kundi pataas. Diba? Nadaanan na ko yun eh. Wala na may bibigay. Yung Diyos sa atin na hindi natin kaya, naranasan ko lang. Yun yung mga dinaanan ng pamilya namin. Sabi, ano ba natin lalaktawan to? Pero ngayon naman ang lalaktawan na, malalaktawan natin ito. At tumibay tayo lang dahil sa pagsubok na nangyari. So, nung ako po may mga panahon na ito masama ang looban, araw ko, gusto ko yung aking father professor. Tapos may binigay sa akin pa yung napakaganda, baka ako po sa akin panahon. Sabi niya, yung ating pananampalataya, simple-simple. May Diyos na nagmamahal sa atin. Dahil minamahal tayo, may magandang plano para sa atin. Saan nagkakaroon ng problema? Ang problema raw, kumbaga paglalo tayo na sili. Isipin niyo yung sili pinang-magandang napanood. Pero sa unang pagkakataon, pinasukan niyo yung sinihan, 10 segundo, tinawag na kayo talaga kayo buhay. Siyempre, hindi niyo maintindihan yung siling 2 oras sa 10 segundo. Siyempre, hindi niyo makikita yung kagandahan nito. Mabuti lang maintindihan mo kung ano nangyari doon sa 10 segundo. Pero kung nakita niyo yung kabuhan, ganda talaga. So, ganoon ako buhay natin. Pag meron tayong trahedya dinadaanan, nakatutok tayo doon sa trahedya. Nung nag-aaral ko, sabi nung isang paring profesor namin, pag may problema ka, para sakit ang ipin niya. Lahat na lang. Huwag kayong maingay, sakit sa ipin ko. Yeah. Huwag kayong magluto naman dyan, dahil hindi ako makakain. Nangigit lang ako. No, puro gano'n ako, may ikot doon sa problema. Pero kung natapos, nagaling na, naayos na ng dentista, pagbalik mo, ganun ba akong pasungit sa iyo? Hindi rin malala, di ba? So, ito rin lang ako yun. So, nada pa, babangon at babangon. Itong bansang to, napakahusay yung bumangon sa mabibigan, sa mga trahedya dinaanan. Yung sa COVID na earthquake po, 1.5 years na po yata, normal na sila ulit. Tapos ako nag-adala ko, na talaga naman nabanggit kanina, sa panahon ng kagipitan, nagkatulungan tayo. Talagang, yun naman ang susi talaga, bakit natin kailangan pasanin na mag-isa, kung meron naman ang nadamay, di ba? Sa Amerika ko kasi parati ko kung nakakausap ko yung mga komunidad natin. Sabi ko, bakit ito ba ang joke dito sa Pilipino? May 2 Pilipino nagsama, 5 organisasyon. Ibang dadalawang organisasyon, 5 pa pinaghatihan nila. Sayang. Di ba? Bakit naman tayo? Kanina, bakit may away-away. Baka sobra lang ang oras. Pero kung nakatutok lang po tayo, parating ko sa kapakanan ng kapwa natin. Gaganda buhay niya, bakit hindi gaganda buhay natin habang gumaganda kayo sa kanya? Yung po tema rin natin ng State of the Nation Address. Sabi ko, pag hindi natin nakikita, may mga nagre-reklamo na ang laki-laki raw ng dinugubo natin sa Conditional Cash Transfer Program. Ano po yung Conditional Cash Transfer Program? Mga estudyante po sa atin, pag pumasok lang, di ba, walang bite ang grade 1. Pagdating mo ng high school, 50% lang umabot sa high school sa kabuuan. Pagdating ng college, 14% na lang ang mag-graduate. So, 80 sa isa kada 100. Di ba? Wala natapos. Wala ka natapos. Anong papasukan mo? So, ano yung conditional cash transfer? Nag-usapan natin sila. Bibigyan namin ngayon ng komento. Stipend. Kada buwan. Basta yung anak nyo, nasa eskwelahan. Papakunahan mo. No? Pakunahan, sagutan ng estado rin yung pampakuna. Pagdali mo na yung anak mo. Kung
ikaw naman ang dada ng tao, mag-check up na. Sagot rin ng gobyerno yun. So, bottom line nun yan, nag-i-import tayo na itong investment na ito, pagdating ng panahon, yung tao nakatapos sa koleyo, mas maganda yung trabaho niya, may tutulong sa lipunan at sa ekonomiya natin. Kesa, diba, walang kakayahan. Pinaka-minimum po natin naasahan doon pag nag-graduate ng high school, meron na po skills na tinatawag market ito, yung pwedeng pagkahanap buhay niya. Pero nagreklamo ay masakit. Parang naman nagmalimos ka dyan. Sabi ko ba yung kababayan natin, parang ba nalulunod na? Pinagdadamutan pa yung nasalbabida. Inalalayan na natin ang kapraso. Bibigyan natin ang oportunidad. At lahat ng Pilipino bilang hinahabol natin, mapili na may oportunidad sa ating pong bansa. Maabot ang kanilang potensyal. At para sa inyo, kung malakot ang balita, hindi nagbabago balita sa atin. Gusto ko yung balita sa inyo. Last year po, lumaki ekonomiya natin 7.6% sa GDP, Gross Domestic Product. Yung mga rating agencies po, yung nagsasabing solid ba mag-invest sa Pilipinas. 4 po sa kanila, isa po yung Japan Credit Rating Agency, nag-upgrade sa atin. Sabi gumanda ang estado natin. So, ang resulta po nun, yung inuutang ng bansa natin, bumaba yung interest. Ngayon po, tinatanggap na sa mundo, yung tinatawag na peso bond. Pag-uputan tayo, meron may papeles na ipapatigay, securities, bonds. Dati ako kailangan dollar base. Problema sa dollar, mga buwaba, may epekto sa atin. Ngayon po, pinalit natin yung mga dating utang, utang tayo panibago, ang in-issue natin, peso-denominated bond. So magbago, aking baba presyo ng dolyar, hindi tayo masyado apektado doon dahil yung peso atin na. So ang nagawa po doon, una tinanggap peso yan, pina-atras yung panahon ng maturity, panahon kung kailan mababayaran, nakatipid pa tayo sa interest. Resulta po, meron tayo sa Augusto, yung pumasok sa gobyernong revenues at yung ginastos natin, mas lamang ng revenues, yung kita ng gobyerno. May surplus po yung budget natin sa Agosto, 9 billion. Hindi ho deficit, parating kulang. Ang problema, yung mga kritiko ko sinasabi, kulang naman ang panggastos mo. Dapat pumastos ka. Nadaw pa kinan. Meron tayong panggastos, ayaw ko akong gastusin. Sabi ko, kagastusin natin yan. Gagastusin natin, pero hindi gagastusin na ilalagay sa puso na kung sino-sino lang. Gagastusin natin na may pupuntahan. Gagastusin natin na may pakinano ang tampayan. Di ba? This year, siyempre, apektado tayo ng ekonomiya ng mundo. Nangyari sa Japan. Yung kaguluhan sa Middle East, sa Europe at sa Amerika na krisis sa pananalapi. Hindi naman tayo isolated dyan. Siguro, aabuto ng 5% yung growth ng GDP natin this year. At naghahanda ako na talagang lalo pa mapalakas. Alam niyo yung BPO. Pag dapat ito talaga may prepared speech. Pag wala akong prepared speech, baka hanggang bukas nandito ako natapos. Pero bukas ko kasi dalawang po yung meeting na naka-high chart. Hindi ko pwedeng late doon. Pero alam mo yung pag kumauwi ko kayo, maski sa Makati lang sa Dapol. Sabi sa akin, isang pataya, kung gusto ko makita kung nangyayari sa ekonomiya hindi, tingnan mo yung back rate sa taas ng building. Pag hindi gumagalaw yan, tigil yung trabaho. Pag gumagalaw yan, ibig sabihin, tuloy yung pagtayo. At ang nakakagulat doon, nasa natano ko, Sabado Linggo na, tuloy-tuloy pa yung back rate. At sobrang laki nakikita na, meron pang ilaw, para ipakita ko ng kumpanya gumagawa sa linggo ng gabi. Doon sa brain of labor. Yung BPO industry, napakalakas na 640,000. $11 billion market na tayo nila. Second na tayo sa India, sa BPO industry. Pero pinakamaganda ho doon, basta may mga eskwelahan, nagtatayuan yung mga BPO. Ang umaabot na po tayong problema natin, yung mga managers, kulang na supervisor ng manager ng BPO sa bilis ng paglago ng industriya. Ganda ho pakinggan. Hindi wala makuha ang trabaho. Ang problema natin ay naghahanap tayo ng trabaho. Kaya sa naghahanap ng trabaho. Ang bisyon po natin yan. Pagdating ng panahon, diba? Kung aalis ang Pilipino sa mundo, ay sa Pilipinas, dahil ginusto niya, hindi napilitan dahil walang mangyayari sa Pilipinas. At unti-unti yun, talagang maabot na tayo dyan.
Lahat naman ho ito na nangyari. Dahil nga ho, hindi lang ako nag-iisa. Marami ho sumama sa atin. Tayo po inanalo sa overseas voters natin. Pagkalaki-laki. Pareho-pareho natin nag-nais na nakikita natin. Kung mapalitan natin, hindi habang mas maganda. Yan po siguro kahit sa isang ambisyon ko na sa buhay. Pagdating na sinabi ng Diyos, finish or not finish, pass your paper. Paglingon ko sa aking iniwanan, dapat masabi ko, ang laki ng pinagbago nito kaysa sa binatago. At sa tulong po niyo, mangyayari ko yan. Hindi ko na po, itong nabigyan tayo ng pangsubok ngayon ng Diyos, pero binigyan pa rin tayo ng dagdag. Ibig sabihin po yan, may maganda pa kayo planos siya na pagagawa sa inyo. Kailangan po tayo bukas tayo, paluban natin sa kanya para magawa yung kanyang mission para sa akin. Natapos po, maraming salamat po. Maraming salamat, Mr. President. So, tatawagin po namin si Father